DJTV Printer Vlog. Ngayong araw nga ay tuturuan ko kayo kung paano mag-repair ng control panel ng mga printer na Epson L210, L220, L360, L380, L350. So isa lang naman yung kanyang control panel. So ganyan yung itsura niyan sa loob. So ang gagawin nyo lang, babaklasin nyo lang muna yung tornilyo dito, ito, tsaka dito sa may kabilang side. O, tara, baklasin natin. Ayan. Tapos ito. Okay. Dito ang kabila. Ayan. Then, bubuksan naman natin ngayon to. Ayan, buksan natin. So, merong yung mga clip. Ayan na makikita nyo yung clip. So, idudasog nyo lang yan para bumukas. Para ma-unlock siya dyan. Kabilaan. Ayan. Pag naka-ano na yan, makukuha nyo na. Ayan. Tapos, naka-clip lang din yan dito sa mga ganito. Ayan, makikita nyo. So, i-move nyo lang yan para makuha nyo yung control panel niya. So, pag nakuha nyo na yung control panel niya, tanggalin nyo. Ayan. So, ito, makikita nyo yung nakalagay dyan, Power SW1. So, ito yung sa power button. Malapit dito sa lagayan ng flex cable. Medyo maselan kasi kapag ka ipinapump siya ng direct dito, yung tatanggalin mo yung contact dito sa sa PCB. So ito, trinay ko lang itong ground. So makita nyo natanggal yung contact niya rito. Ayan, natanggal. So delikado. Kaya ang gagawin ko, ang ginagawa ko na lang para tanggalin to, para hindi na siya masira. Ayan, kumukuha na lang ako nito. Ayan. Tapos, kakat ko na lang siya rito. Yan, makikita nyo, nakat na. Napakabilis lang. Tapos, mas madali na siyang tanggalin. Tanggalin dito. Kasi pagka ininitan mo yan ng soldering iron, tapos ginamitan mo ng soldering pump, makukuha mo siya ng buo. So, pakita ko sa inyo. Ako, bago ko siya i-pump, nilalagyan ko muna siya ng bagong lid. Para mabilis siya matunaw. Ayan. Okay. Tapos, tsaka natin ipapump. Ayan. So, makikita nyo, ayan. Wala. Gawa na natin ang style yung kabila. Madali na yan. Yan, kung makikita nyo, ayan, tanggal na. Ang kabila dumikit, ayan. Dali lang naman siya tanggalin. So, makikita nyo rito. Ayan, makikita nyo. Butas na siya. Ngayon, papalitan natin siya ng panibagong. Ayan. So, ito, ma-order nyo to sa Shopee. Sa TikTok, meron yan. Mga switch. Tapos lalagay nyo lang siya dyan. Shoot nyo lang sa butas. Tapos yan, medyo itupin nyo ng konti, pero pwede rin nakatayo, kayo bahala. So ako igaganyan ko lang siya, tupi ko. Tapos hihinahin uli natin. Okay. So, make sure na lapat siya rito. Then, yung kabilang side. So, huwag niyong pagtatagalin masyado yung yung panghinang dito sa board. Kasi, baka matuklap niyo yung kakapitan ng LED. So, ayan. Kaya rin yan, syempre,
kakat natin yung sobra. Ayan. Cut natin. Ayan. Tapos, testingin natin. Siyempre, testingin natin para makita nyo na gumagana siya. Ayan. Lagay tayo dyan na testingan. Maglalagay tayo ngayon ng power supply tsaka board ng Epson L220. Ikakabit natin dito sa may control panel. Ayan. Nakabit na natin. So, lagyan natin ng supply. Saksak na natin. Ayan. So, ito. Press natin yung power button na kinabit natin kung iilaw siya. So, ayan. Kung makikita nyo, umilaw na siya. Ibig sabihin, okay na. Hindi na siya mahirap pindutin. Yan. Karaniwan niya nagiging problema ng mga 3-in-1 printer natin dahil matagal na rin yung ganyang model. So ito makikita nyo, ang dami na natin ginawa rito. Makikita nyo rito, marami na tayong napalitan ng power button. So, sorry, natanggi natin. So ito pa yung mga gagawin natin. So papakita ko sa inyo kung bakit natin papalitan yung power button. So ito play natin to. Titingnan natin kung ano yung mga problem niya. So ito, ilalagay natin yung ibang control panel dito, ano? Kung ano yung mga problem niya, kung bakit natin siya pinapalitan. So ayan. So minsan pag clinic mo siya, pag press mo, ayan, hindi siya agad sumisindi. Nakita niyo? Hindi siya agad sumisindi, Pero pagka diniinan mo siya ng todo, ayan, tsaka lang siya sisindi. Kumbaga, mahirap siyang pasindihin. Kailangan mo pang idiinan todo bago siya mag-power on. So, ito naman yung isa pa. Tingnan natin. Yun. So, may time na pagka sinindi mo, sisindi agad. May time naman na pagka pinindot mo, ayaw. Nakadalawang pindot pa ako. So, ano na yan? Reject na sa akin yan. Kailangan, pag pindot mo ng isa, power on na agad. Ito pa, yung pangatlo. Test natin. Yan. Yan, nakita nyo. Hindi gumana. Click. Gumana. On. Yun, gumana na. Sumasablay lang siya. Kapag ganyan, palit uli yan. Pa isa. Try natin. Wala na pala to. Natanggal ko na pala yung button. Ito isa pa. Yun. Minsan meron siyang side na press mo para dun siya mag-on minsan gilid, minsan gitnang gitna. So hindi na hindi na normal 'yon pagka mga ganon. So, wala na rin to. So ayan yung ilang reason kung bakit tayo nagpapalit ng power button. So marami yan mga ka-DJTV printer vlog. So, ayan pa iba. Ayan. Kita nyo. Ayan. Kung nakatulong sa inyo yung video na to, huwag niyo po kalimutang mag-subscribe para updated kayo sa mga susunod pa nating mga i-upload. Ayan. So, ito. Ang gagawin natin dito is tatanggalan na muna natin ang tatanggalan ng mga ng kanyang mga power button. Ayan.
Okay. Tanggal na. So, pag natanggal na lahat yan, syempre, ang gagawin natin, using ng panghinang, tsaka itong pump, tatanggalan natin sila ng ito. Okay. Yan. Tanggalin natin lahat. Yan natin. Tagal kasi pag gaganto, tatagalan ako. Ay, sorry. Ayun o. Kita nyo? Yan, nasira. Nakita nyo, nasira siya. Ayun o. So, pagka malakas yung pump mo, dapat kasi medyo maliit lang na pump, tapos hindi ka nabababad dito. Kaya ako ginagawa ko, medyo reject na to. Pinapasok ko muna. Ito, ginaganto ko muna talaga. Para safe. Yung ganito kasi hindi sumasablay. Ayan, pag ginanya ko muna. Magasaglit lang siya. Maiinitan. Oh. Ayan, kita nyo, swabe lang. Okay, kanya-kanya naman technique yan. Ito, meron na. Linis na rin. Tsaka ito meron. Yeah. Yan. Siyempre, after nyan, kakabit na natin yung mga switch. Pasok na lang dyan yung dalawang pin. So, yan. Medyo bibisaklat ko lang ng konti. Bisaklat. Siyempre, hinahin natin. Ayan, binabaligtad ko rin para nakakaayon. So, kung maganda yung panghinang nyo, tsaka ilad nyo, mas mabilis kayo makatapos. Yan, ganyan lang. Siyempre, pagkaraayari mo ng hinangin, ang next step naman natin dyan is puputulin na natin yung mga sobra-sobra na yan. Yan.
Siyempre, after nyan mga ka-DJTV printer vlog, ang gagawin natin ay tetest muna natin uli isa-isa yung ginawa natin. Press. Kita nyo, okay na agad. So, yan. Bago na kasi yung ating power button. Tanggal. Hindi basa yun ah. Nakakakuha ng basa. Press. Kita nyo? Napakaswabe siyang pindutin. Up. Diba? So, ayan, kung hindi nyo naman kayang mag-repair ng ganito, may link tayo na ilalagay dyan para makapag-order kayo ng ganitong control panel at isasalpak nyo na lang siya sa inyong mga printer. Ayan, happy printing! Subscribe!